Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. And tayo po ay magsisimula na sa child dedication. So, ito pong bata, wala pang pagkaalam sa tama at mali. I believe alam niyo yan lahat. Wala pa siyang pagkaalam kung ano yung kasalanan at hindi kasalanan. Nagbabaptize po kami dahil ang baptism po ay hindi po sprinkling. Ang baptism po ay immersion, meaning inilulubog ito sa tubig. Kaya nagbabaptize po kami 10 years old above. Kasi yung 10 years old na bata, at least alam niya na yung tama at mali. So yun po. And sa Biblia po, ang binabaptize, yung nakakaalam na ng tama at mali, at ang binabaptize, inilulubog sa tubig, hindi ini-sprinklean lamang po. So this is the biblical way. At ito pong gagawin natin kay Iris ay dedication. Even Jesus Christ, hindi rin po siya binautismuhan nung infant siya. In fact, he was 2 years old nung dinala siya sa temple. Hindi pa rin niya alam yung tama at mali, kaya siya po ay inalay din. Binautismuhan si Jesus at the age of 30. And that baptism was immersed in water. So, ito po nga gagawin natin, ganun din lamang po, i-dedicate natin sa Panginoon, papatungan ng kamay, i-offer natin sa Panginoon o i-dedicate natin. Why? Andun po sa invitation nila, nakalagay doon, behold, children's are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Sabi po sa Psalm 127 verse 3. Ibig sabihin po, ang bata, pag sinabing heritage, mana. Tama po. Mana. So ang bata pala, dumaan tayo sa pagiging sanggol. Ang bata pala, iyan pala ay mana mula sa Diyos. Galing pala sa Diyos. Gift. Okay po. Ngayon, bago po natin gawin yung blessing and dedication sa bata, gusto ko lang ipaunawa sa magulang una. Tama ito na i-dedicate natin sa Diyos ang bata dahil siya naman ang nagbigay sa inyo nito. And this is acknowledgement of our Creator. Ibig sabihin, you acknowledge God as your Creator, you acknowledge His power, kaya tama yon. This is your responsibility na unang-una dalhin sa Panginoon. At hindi lamang dalhin sa Panginoon, Ken and Deng ang baby. You have to, your responsibility is to teach them, turuan sila na bata pa lang, maunawaan na nilang salita ng Diyos upang makilala pa nilang lubos ang Panginoon. Upang ang batang ito lumaki sa tulong sa pangangalaga nyo, lumaki siya na merong takot sa Diyos, yung divine fear, na ibig sabihin takot siyang gumawa ng kasalanan. So, this is your number one responsibility to bring them and nurture them in the Word of God. Para lumaki siya na hindi lamang lumaki na may pagkaalam sa kung ano-anong bagay dito sa mundo ito, kundi lumaki siya na mayroong tunay na pagkakilala sa Diyos upang lumaki siyang may respeto, pagmamahal sa inyo, at may pagmamahal sa Diyos. So, yun ang unang responsibility nyo. Ano yung pangalawang responsibilidad nyo? Of course, yung pagmamahal. Babasahin ko yung binasa ko kasi yung inyong nilagay doon sa invitation nyo, sa Psalm 127 verse 3, itutuloy ko yung Psalm 127 verse 4. Babasahin ko ito. Like arrows in the hands of a warrior, are sons born in one's youth. Ano ang ibig sabihin nito? Ang bata pala, para daw yung arrow, yung alam nyo naman, sa Tagalog kasi yung arrow busog. Busog ang sa Tagalog yun. Di ba, kung meron kang, tawag dito? Pana. Sa Tagalog kasi malalim busog. Ngayon yung pana, para ito makaabot ng malayo o pwedeng sumemplang yung arrow, nasa kamay nito daw ng warrior. Ibig sabihin yung may hawak ng pana.
kung gaano kalayo ang mararating nito. Ganon din sa bata. Ang bata, una given na ang Diyos ay naririyan para proteksyonan. Pero para ito'y lumaki, na lumaking mabuting mamamayan, lumaking may respeto, may pagmamahal sa magulang, nasa nurture ng magulang. Parang kayo yung may hawak ng pana, na kung gusto yung malayo ang marating nito, yung pana na yun, aasintayin mo ng maayos, talagang focus ka, at talagang ibibigay mo yung buong strength mo, at lahat ng pwede mong bigay. The same with your child. Kayo bilang magulang, hindi. Nasa inyo. Kung gusto nyong malayo ang marating niya, kung gusto nyong maganda ang kanyang lalakaran, nasa pangangalaga nyo, nasa inyong paghawak, nasa inyong responsibilidad ang tungkulin para itong bata nito lumaki na responsable, lumaki na may pagmamahal, may respeto, at higit sa lahat, mabuting mamamayan. Tayo nagtatrabaho para sa pangangailangan. Hindi lang pangangailangan ng mag-asawa, pangangailangan ng bata. So, yun ang pangatlong responsibility ng magulang. And I believe, alam nyo to, dahil magulang na kayo ngayon. At meron tayong mga ninong at ninang. Tama? Gusto ko rin pong basahin yung mga pangalan. Babasahin ko po yung mga pangalan ng mga ninong at ninang, not just to acknowledge you being ninong at ninang, but for you to know also your responsibility being a second parents. In our faith, hindi po namin sinasabing God parents because there is only one God. So, ang tawag po namin dito ay second parents. So, tatawagin ko po yung mga second parents o yung mga ninong at ninang. Please correct me kung may mali po yung pag-pronounce ng inyong pangalan. Angelo Mabini. Hi, Angelo. Henry. Wala dito si Henry. Si Eduardo Ponsalan. Wala rin. Jose Rafael Laruta. Wala. Wala rin. Rodmar de la Paz. Ayan, andito siya. Bien Pagba. Sa baba. Okay. Jared Santa Ana. Wala rin. Jerome Dublan. Wala rin. Kevin Arceo. Ayan, dito. Si Alvin Lara. Wala rin. Wala yung mga din. Okay. Nasa abroad. Sa mga ninang naman, Romina Pisio. Andito, wala. Wala. Padating ka lang. Okay. Angela Dayan Reyes. Abroad. Puro abroad yan Kailangan pumunta si Iris sa abroad May Andre Lu Santos. Kaming may proxy. Sa trabaho pa. Marie Christine Munda. Wala rin. Annalyn Blacanayan. Wala rin. Ano ba to? Rodelma de los Reyes. Wala rin. Lea Pagba. Nasaan? Hello, Lea. Ikaw lang yata yung nandito sa linan. Judy Martinez. Ayan, dalawa na sila. Ruth Kathleen Tijada. Ayan, okay. Si Janice Manukto. Janice? Andito? Hello, Janice. Okay. Ano yung rason bakit ko tinawag yung mga pangalan ng mga ninang at ninang? For you to know na kayo ay talagang authentic na ninong at ninang at meron kayong tungkulin. Ito po yung ina-advise ko sa mga magulang, as much as possible, kung kukuha kayo ng ninong at ninang, hindi dahil mayaman, hindi dahil prominent o kilala. Kung kukuha ng ninong, ninang, yung kilalang kilala. Because as ninong and ninang, you have responsibility to your inaanak. And what is your responsibility bilang ninong at ninang?
purpose. Number one, bilang ninong at ninang, you are the second parents. Pangalawang magulang. Kaya ninong eh. Ano po itong kandila na ito? Hindi naman po brown out at may araw naman po. This is symbolical. Okay, ako na lamang po. Salamat. Okay, ito pong malaking kandila na to symbolizes the light of the world. Kilala po siguro natin yung light of the world. Jesus Christ is the light of the world. Kaya po, kahit saang simbahan, nagsisindi ng kandila, puwera na lang siguro sa satanista. May simbahan din kasi ang satanista sa Pampanga meron. Okay. Ngayon po, ito pong kandila na ito symbolizes Jesus Christ as the light of the world. Kaya medyo malaki po yung kandila natin. Pero meron pong mga kandila, yung ninong at ninang maging yung parents, pakidistribute lamang po yung mga kandila. We usually do it in the church, kaya lang andito po tayo, kaya ganito po, medyo haharangan natin yung kandila natin. Okay, pakibigay lamang po sa ninong at ninang yung present lang dito at saka sa magulang. Ano naman po ang simbolo nung inyong maliliit na kandila? As I have said, hindi po brown out. Ito po gusto kong ipaliwanag dahil ito po ay kadalasang ginagawa sa mga churches without explaining the symbol of this. Ito po, yung malaking kandila, sabi ko, symbolizes the light of the world, none other than Jesus. Kayo pong mga ninong at ninang, even the parents, meron kayong maliliit na kandila. Wala pong sindihan. Ngayon, pakilapit po kayo dito, magsindi po kayo dito ng inyong kandila. Alalayan lamang po ninyo. Pwede po bang pakisindihan nyo dito? Okay, magulang muna. Dito po. Hindi, dito na lamang po sila sisindi. Okay po. Ang ibig pong sabihin, yung mga kandila na yan, kailangan yung sindihan mula sa light of the world. Dito po kayo, makisindi na po kayo dito bilang ninong at ninang. Okay. Alalayan nyo lamang dahil baka mamatay. Paliwanag ko po. Okay. Sige. Dito na, mag-circle na lamang po kayo dito. Okay. Ayan. Patatapusin natin magsindi ang mga ninang na magaganda. Okay po. Bakit po natin sinindihan yung kandila? For what purpose? Sabi ko nga po, symbolism lamang ito. Ang bata po habang lumalaki, minsan nalalayo ng lakad yan. Yung tinatawag na nawawala sa tamang landas. Okay, tama. The right path na tinatawag. Kayo po bilang mga magulang at second parents, kung si Jesus ay light of the world, ang mundong ito para wag tuluyang mabulok ang mundong ito, kailangan natin ang light from Jesus. Ang buhay na ito, impyerno, nasa kadiliman ako. Ibig sabihin nun, wala ang Diyos, kaya madilim ang tinatahak ng buhay. Kayong mga second parents, kailangan kayo rin ay nagliliwanag. Kayo rin po dapat, yung light ni Jesus dapat nakikita sa inyo. And this is the purpose kung bakit sinindihan natin yung kandila nyo, na kayo ang magsisilbing little light sa batang ito. Magsilbi kayong liwanag na if ever na may nakikita kayo sa bata na pangangailangan, kung kailangang turuan, i-discipline, sa inyong maliit na kaparaanan, gawin niyo po bilang mga ninong. May ninong at ninang. This is your responsibility. Hindi lamang po para magbigay ng regalo tuwing birthday at tuwing Pasko, kundi kayo rin ay maging katuwang ng mga magulang sa pagliwanag ng landasin ng batang ito. Tinatanggap niyo po ba yung role na yon?
Yung mabuting ehemplo na yon. Praise God. Sa inyo, Deng and Kim. Okay po. So, thank you po. Pinaliwanag ko lamang po. Pwede nyo nang patayin at mainit. Okay po. So, ito po, mananatili siyang maliwanag. And if in case na kailangan nyo ang liwanag, madali po kayong bumalik dito at simplihan. The same way, mga ninong at ninang, dito kayo. Wag ka, kasi baka mamaya, ito na yung first and last yung makikita yung inyong inaanak kasi baka mukhang malalayo pa kayo eh. Okay. So, dito ka na, Ken. Dito kayong mag-asawa. Harap kayo sa akin. Okay. So, simple lamang po ang child dedication. Papatungan daw ng kamay and then i-bless siya. So, can you please extend your hand to your inaanak? As you say amen means uma-agree kayo sa prayer. Okay? So, let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, Lord, we lift up to you Iris Arceo. Panginoon, ito pong batang ito ay regalo mo sa mag-asawang Ken at Deng. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa regalo mo sa mag-asawang ito. Ama, dalangin namin dahil ikaw naman ang nagbigay sa batang ito. Ikaw ang nagkaloob sa mag-asawang ito. Panginoon, sa iyo po namin itinatalaga, sa iyo po namin idinededicate ang batang ito na si Iris. Lord, pagpalain mo ang batang ito na siya po, O Diyos, ay gabayan mo hanggang sa siya ay lumaki. Ingatan mo siya, Panginoon, higit sa lahat, O Diyos. Tulungan mo ang kanyang mga magulang na manurture o maalagaan ang batang ito ayon sa iyong salita at ayon sa iyong kalooban. At higit sa lahat, Panginoon, ang batang ito maalagaan nila upang, Panginoon, sila po bilang mga magulang na magiging tagapag-alaga ng iyong regalo sa mag-asawang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na maalagaan nga nila ang batang ito ayon sa iyong kalooban lamang, Panginoon. Na maingatan nila ito ayon, Lord, sa iyong layunin. Ang batang ito ay lumaki na merong pagkilala sa iyo, merong divine fear, at merong pagmamahal sa iyo, O Diyos, at pagsunod sa iyo. Nawa ito nga, Panginoon, ang mangyari sa batang ito. At pagpalain mo rin ang mag-asawang Ken and Deng upang, Panginoon, may provide nila ang pangangailangan ng batang ito hanggang sa lumaki. Lumaki siya, Panginoon, na mayroong pagmamahal sa magulang, may respeto sa magulang, may respeto sa kapwa-tao. At dalangin namin, Panginoon, gabayan mo, ingatan at bigyan mo ng magandang kalusugan ang batang itong si Iris. Lord, we just dedicate to you this child in your name, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Together with the ninong and ninang na narito, O Diyos, Lord, marami pong salamat sa batang ito. The precious child, Panginoon, ay iyong ibinigay. Pagpalain mo ito, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, yun lamang po. Tapos na po ang ating child dedication. Makakaupo na po ang mga ninong at nina. Okay. Okay po. So, ito po yung sinasabi namin na ang bata po ay dinededicate at hindi po binabautismuhan. Kailan po kaya babautismuhan si Iris? Sa edad po ng pagkaalam ng tama at mali. At yun po ay 10 years old. Doon po siya ibabaptize. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa dumalo sa child dedication. Maraming salamat po sa mga ninong at ninang, sa mga lola. Maraming pong salamat. Tayo po ay manalangin for closing prayer. Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa magulang na si Deng at Ken, Panginoon, for acknowledging you. Dahil dinededicate nila ngayon sa iyo ang kanilang anak na yun naman ay regalo mo sa kanila. Lord, marami pong salamat maging sa Arceo family, sa Bong and Brother Bong and Sister Nanette. Thank you, Lord, sa pag-accommodate sa amin dito sa umagang ito. Ama, nawa o Diyos, ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ma-enjoy namin ang pagsasama-sama namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Baka may sasabihin kayo, Ken and May? It's your turn dahil tapos na po ang dedication. Pasalamat.
Una sa Panginoon, sa biyaya na binigay niya sa amin, si Iris. Salamat din po sa mga dumating, sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Yun lang po. Hello. Nais ko lang pong sabihin na salamat po sa lahat ng dumating, lalo na po sa lahat ng sumuporta, sa mga kamag-anak namin at mga ka-churchmate, kaibigan, mga naging nakasama sa opisina o sa eskwelahan. Salamat po sa inyong lahat. At papasalamat din ako sa mga ninong at ninang sa suporta nyo ngayon pa lang sa future ng anak namin. Papasalamat ako sa Diyos sa blessing na binigay sa amin ni Deng. At especially din sa asawa ko na buong-buo po ang suporta sa aming bagong family, sa aming bagong baby. And sa aking parents po ang laki po ng tinulong nila para mapangyari po itong araw na to. Salamat po sa support financially and spiritually din. Okay. Yun lang po. Pasensya na sa hindi ko na banggit. Salamat po sa inyong lahat sa pagdadala dito. Amen. Galing ba? Pwede daw kung mag-request sa mga ninang-ninang para sa picture taking. Okay. Close my eyes and said a Okay. prayer. Mga ninong, maiwan. When I looked down, you were there. And you were placed into my arms. Luwaki naman. So amazing. Who am I that God would trust His little one into my love? Tapos na? Ayan. Now it all seems up to me. Ken. You're small and helpless. Ayan. Your steps are ordered. Your hairs are counted. Wala pa? I've been Wala pa, isa-side mo na rin entrusted with God's beloved. Okay. Ay, sa ganito. Ayan. How will I teach you how to walk Okay. when I'm so Ready? prone to wander off? Makulit. Luwaki. How will I Safe teach word. you how to live, Don't like safe word. to love and give? How will I teach you how to trust Luwaki. Isang when makulit. I don't keep my promises? How can I teach you all these things? Isang makulit pa daw. Ayan. I'm still learning. Your steps are ordered, your hairs are counted. A life awaits you like a fountain. Sino pa may baby dala? I am the only world you see. Your tiny hand reaches for me, so I take you by the hand, close my eyes and pray again. Today I place my dreams for you in His hands.
hands. And one day when you are grown, walk with Jesus on your own. I know you finally will be in good hands. Through the tears and through